Man TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 581 Death Valley. Ang mga katunggali ng Warwolf Special Forces sa kompetisyon ng militar na ito ay ang Dragon Soul Special Forces at ang Dark Panther Special Forces. Sinusukat nila ang isa't isa, pinabilis ang kanilang sarili, at kinakalkula kung gaano kakayanin ng bawat koponan sa mahirap na landas. Ang koponan ng Dragon Soul Special Forces ay pinamumunuan ni Vice Captain Noah Davis, habang ang Dark Panther Special Forces ay nasa ilalim ni Vice Captain Oliver Adams. Sa unang 20 minuto ng paglalakbay, ang tatlong koponan sa Group A ay sinasadyang lahat ay nagtitipid ng kanilang enerhiya, umuusad ng halos magkakasabay, na pinapanatili ang parehong bilis. Alam nilang lahat na, sa marsang ito, bukod sa bilis, ang pinakamahalagang bagay ay iwaksi ang iba pang dalawang koponan at makakuha ng pwesto bilang panalo sa unang round sa Group A. Sa ganoong paraan, makakakuha sila ng 1 puntos, na nagtatakda ng pundasyon para sa huling puntos sa susunod na 2 round ng kompetisyon. Ang unang kahabaan ay mga 6 na milya, at ang lupain ay medyo patag. Madaling gumalaw ang tatlong koponan sa bahaging ito ng paglalakbay. Ang mga miyembro ng espesyal na puwersa ng bawat koponan ay nagtitipid ng kanilang enerhiya habang sila ay nagjogging pasulong. Ang tatlong koponan ay wala pang 6.6 talampakan ang layo, nakikita ang isa't isa ng malinaw. Para silang nag-coordinate, lahat ay umuusad sa sync, alam nilang susubukan nilang lampasan ang isa't isa sa susunod na seksyon. Ang susunod na kahabaan ay sa pamamagitan ng Death Valley ng Wolfsbane Summit, ang Blackwind Valley. Ang lupain doon ay lubhang komplikado, at ang gubat ay siksik at magulo, puno ng mga ligaw na tigre, mga lobo, makamandag na ahas, at iba pang mapanganib na hayop. Ang kagubatan sa lugar na iyon ay isang bangungot, at ang pagtawid sa Death Valley ay nangangailangan ng pamamahala ng kanilang lakas at pagharap sa mga potensyal na sorpresang pag-atake mula sa mga ligaw na hayop anumang oras. Ang lahat ng tatlong koponan ay pamilyar sa lupain, at ang kanilang mga diskarte ay nakahanay. Kasama sa 18 milya na marcha ang 7-5 gitling milya na kahabaan sa Blackwind Valley, na ang bawat dulo ay binubuo ng humigit kumulang 6 na milya ng patag na lupain. Ang plano para sa lahat ng tatlong mga koponan ay upang mapanatili ang pag-synchronize sa unang patag na seksyon. Pagkatapos, sa panahon ng Blackwind Valley stretch, susubukan nilang malampasan ang iba pang dalawang koponan na may katulad na tibay at mga kasanayan sa cross-country. Kung sino man ang manggaguna doon ay aagawin ang kontrol sa huling tagumpay ng kompetisyon. Sa unang 6 na milya, halos magkasabay ang paglipat ng tatlong koponan, na nakumpleto ng ang kahabaan sa loob ng 10 minuto. Sa buong pagtakbo, ang mga punong tagapagturo ay may kaunting komunikasyon o patnubay sa kanila mula sa command station. Pagsapit ng 9:10 a.m., halos sabay-sabay na dumating ang mga Warwolf, Dragon Soul, at Dark Panther sa Blackwind Valley sa Wolfsbane Summit, ang karumal-dumal na gubat ng Death Valley. Halos magkasabay na nag-utos ang mga vice captain ng tatlong koponan. Ang lahat ng mga elite ng espesyal na puwersa ay nagkarga ng kanilang mga rifle sa Blackwind Valley, naghahanda para sa anumang biglaang pag-atake mula sa makamandag na snake, mababangas na hayop, o lobo. Kasabay nito, kailangan nilang mabilis na mag-navigate sa terrain, tumawid sa mapanganib na lugar habang sinusubukang iwanan ang iba pang dalawang koponan. Sa sandaling makapasok sila sa Blackwind Valley, ang mga koponan ay agad na kumalat at pinalakas ang kanilang bilis. Sila ngayon ay gumagalaw ng 2 beses ng mas mabilis kaysa dati. Sa loob ng Blackwind Valley, ang mga tinik ay makapal, at ang mga makamandag na ahas ay nasa lahat ng dako. Bawat lugar na kanilang nadaanan ay isang potensyal na lugar para sa pag-atake ng ahas. Mas kaunti, mahigit 10 minuto sa Blackwind Valley, may nakagat ng ahas. Agad na ginamo ng mediko ng team ang sugat, at ang nasugatang sundalo ay nagpatuloy sa pagmarcha pasulong. Ang tatlong koponan ay gumagalaw na ngayon ng hindi kapani-paniwalang mabilis, halos 3 beses na mas mabilis kaysa sa unang kahabaan.
Sabik silang dumaan sa pinakamapanganib na bahagi ng lupain sa lalong madaling panahon. Sa loob lamang ng 20 minuto, nalampasan na ng 3 koponan ang kalahati ng Blackwind Valley. Unti-unti, nagsimula silang humakbang pasulong, at lumaki ang kanilang distansya. Hindi na nila makita ang isa't isa. Bumalik sa command station sa larangan ng pagsasanay ng Wolfsbane Summit, ang live na footage ng pag-unlad ng 3 koponan ay ini-broadcast. Sa ngayon, ang mga koponan ay nahaharap sa kompetisyon at isang matinding hamon. Sa ganitong karera, hindi maiiwasan ang mga casualty. Bago sila umalis, paulit-ulit na binigyang diin ng mga pinuno ng pangkat na ang atay ng kanilang mga sundalo ay mas mahalaga kaysa sa mga resulta mas mahusay na mabaigo kaysa mawalan ng sinuman. Ang 10 ng grupo ni Freya ay maingat na naglalakad sa Death Valley. Biglang, mga 30 talampakan ang layo sa unahan, 2 ligaw na lobo ang lumitaw sa isang burol, na humaharang sa kanilang dinadaanan. Sa sobrang takot ni Talia halos mapasigaw. Kaagad, hinawakan ng lahat ng miyembro ng koponan ang kanilang mga assault rifles, naghahanda para sa isang potensyal na pag-atake ng mga lobo. Sa hitsura nito, malamang na mga scout ang 2 lobo, at maaaring marami pang lobo sa likuran nila. Kung nalaman ng hari ng lobo ang posisyon ng mga taga-manman, maaari silang harapin ng pag-atake mula sa 12 dosenang o daan-daang mga lobo. Iyon ay nakakatakot. Karaniwan, upang maiwasan ang pag-atake ng mga lobo sa panahon ng kompetisyon, nagdadala sila ng sariwang karne. Ang ideya ay ihagis ito sa sinumang dumaraan na nag-iisang lobo o ligaw na tigre. Maaaring pansamantalang gumana ang diskarteng ito kung ang 2 lobo ay nag-iisang lobo lamang. Ngunit ito ay magiging walang silbi kung sila ay scouts para sa isang pack malamang na umaakit lamang ng higit pang mga lobo. Sa makatuwid, kinailangan nilang maging lubhang maingat at maghintay hanggang makatiyak sila bago gumawa ng anumang hakbang. Ang werewolf ay tumigil na. Samantala, sumulong ang Dragon Soul at Black Panther nang walang anumang mga hadlang, kumikilos ng maayos at walang hadlang. Ipinaalam ng taga-manman ng Dragon Soul kay Deputy Captain Noah na 2 ligaw na lobo ang humaharang sa daan sa unahan ng Werewolf Special Forces. Humingi sila ng pahintulot kay Noah na huminto at magpadala ng mga reinforcement. Inutusan sila ni Noah na samantalahin ang sitwasyon at mabilis na sumulong. Bago umalis, binigyan sila ni Chief Instructor Gavin ng malinaw na tagubilin. Ang misyon ngayon ay mahalaga sa kanilang kinabukasan. Anuman ang nangyari na walan man sila ng mga sundalo o napaharap sa mga pagkabigo, kailangan nilang patuloy na kumilos ng mas mabilis. Ang tanging mahalaga sa huli ay ang tagumpay. Nang makita ang eksenang ito, ang mga sundalong nanunood mula sa likuran ay hindi maiwasang mag-alala para sa werewolf. Sinulyapan ni Gavin si Marshall, na nanatiling neutral ang ekspresyon, at nginisyon, mukhang ang swerte ng werewolf sa unang round. Inutusan ni Freya ang 10 tao na koponan na huminto sa Blackwind Valley at maingat na pagmasdan ang 2 ligaw na lobo sa unahan. Batay sa kanilang karanasan sa pagsasanay sa gubat, napagpasyahan ni Freya na ang 2 ligaw na lobo ay nag-iisa. Pagkatapos ay inutusan niya si Ernest na ihagis ang ilang manok sa gilid upang hudyat ng isang magiliw na kilos patungo sa mga lobo. Naunawaan ng mga lobo ang mensahe at, sa katunayan, lumipat sa isang tabi. Ang werewolf ay maingat na sumulong. Matapos makuha ng mga lobo ang manok, napagtanto nila na ang mga tao ay walang pinsala at talagang tumabi. Bukod dito, walang malaking grupo ng mga lobo na nakasunod sa kanila. Ang werewolf ay mabilis na sumulong. Makalipas ang 10 minuto, habang tahimik na tinatamasa ng Dragon Soul at Black Panther ang kanilang kasawian, nahaharap sila sa pinaka-nakakatakot na eksena. Sa harap nila, higit sa 100 ligaw na lobo ang ganap na nakapalibot sa kanila. Si Noah at ang pangalawang kapitan ng Black Panther na si Oliver ay agad na nag-utos na maghanda para sa isang labanan sa mga lobo. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay lubhang mapanganib. Kung i-provoke nila ang grupo, baka mas marami pa silang lobo. Alam nilang mayroong mahigit 1,000 lobo sa Blackwind Valley. Kung sila ay nakulong sa isang pag-atake ng mga lobo,
gaano man kahusay ang kanilang kagamitan, hindi sila makakawala mula sa Death Valley na ito. Kabanata 582 Isang sakripisyo para sa tagumpay. Ang 10 miyembrong koponan mula sa Dragon Soul Special Forces at Dark Panther Special Forces ay nalok sa isang standoff kasama ang mahigit 100 ligaw na lobo. Tinalakay ni Noah at Oliver ang sitwasyon at napagdesisyonan ng iba. Nagpasya silang maghiwalay at maniningil sa dalawang direksyon para makalusot. Ang plano ay hatiin ang grupo ng mga lobo, iguguhit ang mga ito sa gilid para pahiniin at mas madaling patayin. Sa masukal na kakahuyan ng Blackwind Valley, ang paggamit ng mga assault rifles ay halos hindi makakatulong sa napakaraming lobo. Sa sandaling nagsimula ang isang magulong labanan, ang mga baril ay hindi magiging epektibo at malamang na makaakit ng higit pang mga lobo. Sa isang makitid, puno ng balakid na espasyo, ang mga punyal at machete ay ang pinakamahusay na sandata para sa pagpatay. Dumating ang Werewolf Special Forces ng ang Dragon Soul at Dark Panther Special Forces ay nasa deadlock kasama ang mga lobo. Tumingin sina Noah at Oliver sa koponan ng Werewolf, 500 talampakan sa kanilang kaliwa, tahimik na lumipas sa mga lobo. Walang magawa silang umiling habang nanunood. Noong una ay naisip nila na ang Werewolf Special Forces ay natalo sa unang laban dahil nakatagpo sila ng isang grupo ng mga lobo. Sino ang makakaakala na ang werewolf ay may ganoong swerte? Nakatagpo lamang sila ng dalawang nag-iisang lobo, habang ang kanilang mga koponan ay nakatagpo ng isang pakete ng higit sa 100. Napailing na ang werewolf sa dalawang lobo at nauna sa kanila. Hindi mo talaga masisisi ang werewolf sa paggawa nito. Kung tutuusin, hindi sila nakatulong ng ang landas ni werewolf ay naharang din ng mga lobo kanina. Dahil ito ay isang kompetisyon. Ito ay isang labanan din. Iniwan sila ng werewolf upang protektahan ang kanilang sarili at patuloy na sumulong. Ito ay lubos na nauunawaan. Sa labanan, hindi maiiwasan ang mga casualty. Ang bawat koponan ay kailangang magpasya ng kanilang sariling paraan upang makamit ang tunay na tagumpay. Unti-unting nawala sa paningin ang 10 miyembrong pangkat ng werewolf. Nagpasya sina Noah at Oliver na kumilos sa kanilang plano ng walang pagkaantala. Nagsimula silang gumalaw pakaliwa at kanan, naghahanda para sa isang matinding pakikipaglaban sa mga lobo. Bawat sundalo ay bumunot ng kanilang combat knife, handang lumaban ng walang kamay kung kinakailangan. Nanguna ang koponan ng Dragon Soul Special Forces, naglunsad ng isang pag-atake sa kaliwa upang maghanap ng isang pambihirang tagumpay. Dagdag 5 libreng cons. Napansin ng mga lobo sa kaliwa ang 10 miyembrong pangkat na umaakyat sa kanila, at sa isang iglap, sila ay nagkukumpulan. Pinalibutan ng 12 ng ligaw na lobo ang Dragon Soul Squad. Pinatunayan ng mga elite fighter ng Dragon Soul ang kanilang husay, ang cash ng isa ay nagpapakita ng kahangahangang lakas ng labanan. Pagkatapos ng matinding labanan, nagawa nilang pumatay ng 20 lobo. Ngunit ang natitirang mga lobo ay lubusang nagalit ngayon, naglulunsad ng sunod-sunod na alon ng isang Dragon Soul team. Samantala, hinarap ng Dark Panther Squad ang parehong walang humpay na pag-atake mula sa mga lobo. Pagkatapos ng malupit na pakikibaka, nagsimulang maghiwalay ang mga koponan ng Dragon Soul at Dark Panther. Kahit na ang mga lobo ay nahati sa mas maliliit na grupo, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi nabawasan. Paulit-ulit silang dumarating sa walang katapusang alon na para bang hindi sila mapapawi. Nakakuha ng maswerteng break si Dark Panther. Pagkatapos ng isa pang labanan, ang natitirang mga lobo sa paligid nila ay biglang tumalikod at tumakas patungo sa direksyon ng Dragon Soul. Sa puntong ito, walang pagpipilian si Oliver kundi samantalahin ang pagkakataon. Mabilis niyang pinamunuan ang 10 miyembrong pangkat ng Dark Panther palabas ng paligid at tinungo ang gilid ng Blackwind Valley. Ang Dragon Soul Squad, gayunpaman, ay naiwang nakulong, napapalibutan sa lahat ng panig. Sa sandaling iyon, isang mahabang alulong ang tumagos sa hangin, at ang bilang ng mga lobo sa kanilang paligid ay tila dumami. Higit pa. Napansin nila ang isang mataas na tagaytay mga 160 talampakan sa unahan.
Sa tuktok nito ay nakaupo ang isang puting lobo, na may apat na malalakas na itim na lobo na nakayuko sa tabi nito. Iyon ang maalamat na hari ng lobo. Hindi katakataka na kahit gaano pa sila karami ay lumaban, patuloy lang ang mga lobo. Ang bawat isa ay kinasuhan sa Dragon Soul Special Forces, dala ng purong puot. Sa matinding labanan, maraming 10 tao na miyembro ng Dragon Soul Squad ang nasugatan. Kung magpapatuloy ito, hindi maiiwasan ang mga casualty. Ngunit sa walang humpay na pag-atake mula sa PAC, walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataon na itaas ang kanilang baril upang pabagsakin ang nangungunang lobo. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw sa hangin ang 5 putok ng baril. Ang puting lobo na haring Damapo sa Tagaytay ay binaril sa ulo sa isang iglap. Ang 4 na itim na lobo sa tabi nito ay nahulog din na patay, bawat isa ay nahulog sa pamamagitan ng isang bala. Ito ay lumabas na ang koponan ng werewolf ay hindi umalis pagkatapos ng lahat. Sa halip, umikot sila sa likod ng lobo, natagpuan ang hari ng lobo, at direktang inilabas ito. Sa huling pag-ungol ng hari ng lobo, ang iba pang mga lobo ay nag-alinlangan sandali bago nagkalat sa lahat ng direksyon. Sa ngayon ay walang laman na Blackwind Valley, tanging ang basang dugo, brutal na resulta ang natitira. Habang nagkakalat ang mga lobo, napansin ni Noah ang dalawa sa mga miyembro ng kanyang koponan na malubhang nasugatan, at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pag-aalala. Dahil sa kasalukuyang estado ng koponan, ang paghabol kay werewolf, na sumulong na sa malayo, ay tila halos imposible. Walang pagkaantala, iniulat ni Noah ang sitwasyon kay Morris. Bagamat si Morris ang kapitan ng Dragon Soul Special Forces, ang punong instructor, si Gavin, ay may higit na seniority. Matapos matanggap ni Morris ang kahilingan ni Noah, mabilis niyang iniulat ang sitwasyon kay Gavin. Nang marinig ang plano ni Noah, malamig na tumugon si Gavin, para sa kapakanan ng huling ranggo, maaaring kailanganin ang ilang sakripisyo. Magpapadala ako ng mga reinforcement mamaya para sa pagsadyab. Kasunod ng direktiba ni Gavin, walang pagpipilian si Noah kundi ang masakit na magpasya na iwanan ang dalawang malubhang na sugatan ng mga kasamahan sa koponan, sina Emilio at Locke. Binalak niyang pansamantalang itago ang mga ito sa Blackwind Valley. Gayunpaman, tumutol si Bill, na nagpapahayag ng isang alalahanin, hindi ba sila nasa matinding panganib kung babalik ang mga lobo? Tiningnan ni Noah ang oras at sumagot, kung dadalhin natin sila, ang ating takbo ay mapapabagal ng husto. Malinaw ang utos ni Gavin, pansamantala naming iiwan sina Emilio at Locke, tinitiyak na maayos silang nakatago, at pagkatapos ay bumalik na may mga reinforcement para sa pagsadyab. Natahimik ang iba pang 7 kawal matapos marinig ang utos ni Noah. Naunawaan nila ang kahalagahan ng labanang ito, ngunit alam din nila kung anong uri ng panganib ang kakaharapin nina Emilio at Locke kung maiiwan sila sa Blackwind Valley. Kung ang mga lobo ay bumalik at natagpuan sila, gaano man sila kahusay na nakatago, ang pag-iwas sa isang pag-atake ay halos imposible. Ngunit ang isang utos mula sa itaas ay hindi maaaring suwayin. Kasunod ng utos ni Noah, maingat na itinago ng dalawang teammates sina Emilio at Locke sa gitna ng isang tumpok ng mga sira. Mga sanga sa gilid ng Blackwind Valley. Pagkatapos ay pinamunuan ni Noah ang 7 elite ng Dragon Soul palabas ng lambak ng napakabilis. Samantala, nang hindi pa nakakalayo, ang koponan ng werewolf ay nakatanggap ng ulat mula sa isang scout na sumasaklaw sa likuran, MS Wright. Ang Dragon Soul team ay nag-iwan ng 2 nasugatan na miyembro sa Blackwind Valley. Parehong sina Emilio at Locke ay mga elite na sundalo ng Dragon Soul. Kung sila ay papatayin ng mga lobo na naghahanap ng paghihiganti, ito ay isang tunay na kawalan. Ang mungkahi ko ay, tumango si Freya. Tanungin ko si Commander Colton at Instructor Ortega. Nang makuha ni Silas ang balita, nag-alinlangan siya. Ang pagsasama nina Emilio at Locke ay walang alinlangan na magpapabagal sa takbo ng buong koponan ng werewolf, na mabubura ang kanilang pinaghirapang pag-aaral. Dagdag pa, ang pagbabalik sa ibang pagkakataon upang mahanap ang mga ito ay magtatagal ng mas maraming oras. Ipinasa niya ang impormasyong ito kay Marshall. Walang dalawang isip, sabi ni Marshall. How could we leave comrades behind to die?
Isama mo sila. Sa ganitong sitwasyon, walang anuman ang kinalabasan ng kompetisyon kumpara sa buhay ng isang kasama. Sandaling natigilan ang iba pang punong instruktor na nakaupo sa command post nang marinig nila. Wika ni Marshall. Maya-maya, naintindihan na nila. Malamang na napagtanto ng Warwolf na hindi nila magagawang manalo sa laban ngayon at sadyang ginawa ang desisyong ito. Ang pagpili na isama ang dalawang sugatang sundalo ng Dragon Soul ay ang kanilang paraan ng pagbibigay sa Warwolf ng perpektong pagpapadala, isang angkop na conclusion para sa kanilang koponan. Kabanata 583 Huling paninindigan sa Blackwind Valley. Kasunod ng kanyang mga utos, agad na pinahinto ni Frey ang pag-abante ng koponan at hinati ang 10 miyembrong squad sa 3 grupo. Si Talia at 3 iba pang elite ng Warwolf ay kumuha ng mga posisyon sa 4 na posibleng entry point kung saan maaaring muling lumitaw ang Wolfpack. Mabilis na lumipat si Ernest at isa pang elite ng espesyal na puwersa patungo sa kung saan nakatago sina Emilio at Locke. Samantala, ang mga sniper na sina Derek at Farkas ay pumwesto sa 2 vantage point para masakop ang lugar. Si Freya at isa pang elite na sundalo ay umakyat sa tuktok ng isang puno na may malinaw na tanaw sa kinaroroonan nina Emilio at Locke, na nag-coordinate ng rescue operation mula sa itaas. Alam ng lahat ng sundalong special forces na tumiga sa gubat na ang mga lobo na tumakas ay maaaring umikot pabalik para mabuhay. Sa ligaw, ang mga lobo ay nabubuhay araw-araw, nakikipaglaban sa gutom at kahirapan, patuloy na nakikipagpunyagi. Dahil sa gutom, sila ay walang humpay at nababanat, huminto sa wala upang masiguro ang kanilang susunod na pagkain. Para sa kaligtasan, ang nakakatakot na kalooban na lumaban hanggang kamatayan na ipinakita ng mga ligaw na lobo ay talagang isang bagay na dapat katakutan. Ito ay isang species na nag-uutos ng paggalang. Bagamat walang awa, sila rin ay mapagmataas at hindi sumusuko. Matapos ang agarang pagbabanta ay lumipas, ang mga gutom na lobo ay hindi maiiwasang bumalik sa kung saan sila dati ay nakipaglaban sa mga tao sa paghahanap ng pagkain. Gaya ng inaasahan, hindi pa nakakarating sina Ernest at ang iba pa sa lugar kung saan nakatago sina Emilio at Locke nang lumitaw ang 1 dosenang lobo, na mabilis na lumapit sa kanilang lokasyon sa gilid ng gubat. Bumalik na nga ang mga tusong lobo. Ang grupo ay pumili ng isang bagong pinuno, at ang matandang hari ng lobo ay namatay. Ito ang unang operasyon na pinamunuan ng bagong hari ng lobo. Ang bagong hari ng lobo ay malamang na pinaghihinalaang may mga nasugatang tao pa rin na naiwan sa lugar. Si Freya, na nanunood sa mga binocular, ay huminga ng malalim. Kung ang pangkat ng Warwolf ay hindi huminto upang hanapin sina Emilio at Locke, isinasaalang-alang ang kanilang kasalukuyang kalagayan, kahit na nagawa nilang labanan ang mga lobo sa ilang sandali, ang araw na ito ay walang alinlangan na natapos na ang mga lobo ay nagpipiestahan sa kanila. Walang pag-aaksaya ng oras, agad na inutusan ni Freya ang mga koponan ni Natalia at Ernest na lapitan ang 13 lobo na pumasok sa kanilang linya ng paningin mula sa harap at likuran. Inutusan din niya ang mga sniper na sina Derek at Farkas na maghanda para sa mga tumpak na pagbaril sa mga lobo sa gitna ng pack, na naglalayong hatiin ang kanilang porma sayon sa kalahati. Pagkatapos, magpapatuloy sila sa isang nakasegment, sistematikong pagpatay. Ang 13 gutom na lobo ay nakatuon sa kanilang paghahanap ng pagkain kaya't hindi nila napansin ang mga espesyal na elite na nakatago sa kanilang paligid, na naghihintay. Ang 13 lobo ay unti-unting lumalim sa paligid na maingat na binalak ni Freya. Nag-iingat sila, naghahanap ng makakain, ngunit bigla silang napahinto nang malapit na sila sa lugar na pinagtataguan nina Emilio at Locke. Ang mga lobo ay talagang napakatuso. Maingat nilang pinagmamasdan ang kanilang paligid na para bang nararamdaman nila na may kakaiba sa katahimikan. Gubat, isang nakamamatay na presensya na nakatago sa malapit. Sa makulimlim na kakahuyan, ang 13 lobo ay nanatiling tahimik, tulad ng mga estatwa, na hindi kumikilos. Sa loob ng mahigit 2 minuto, wala silang nagawa ni isang hakbang pasulong. Ang kagubatan ay nakakatakot na tahimik, nakakasawa sa katahimikan nito. Samantala, sina Emilio at Locke na nasugatan ng husto ay naghanda na para sa kanilang huling pakikibaka, na handang lumaban hanggang sa wakas.
Sa pamamagitan ng makakapal na takip ng mga sanga, sina Emilio at Lakhay ang kanilang mga assault rifle sa lead wolf. Sa sandaling ang pack ay naghanda upang maningil sa kanila, sila ay nagpaputok. Ang unang tatlong lobo na nakapila ay agad na binaril, ngunit ang natitirang 10 ay mabilis na tumakbo sa likod ng mga puno. Ang makapal na gubat, gayunpaman, ay humadlang sa kanilang mga bala na maging nakamamatay gaya ng kanilang inaasahan. Ang mga lobo ay nagtago sa likod ng mga puno, na ginagawang halos imposible para kay Emilio at Locke na mapunta ang anumang nakamamatay na mga putok. Ang 10 natitirang lobo ay nagsimulang umikot, unti-unting lumapit sa kanila, naglalaro ng pusa at daga. Tinutuya at ginigipit nila ang dalawang sugatang sundalo, kaya napilitan silang magpaputok ng paulit-ulit. Wala pang 5 minuto, halos maubusan na ng bala sina Emilio at Locke, ngunit hindi pa nila nagawang patayin ang lahat ng mga lobo. Tumingin si Emilio sa mga lobo, nilapitan sila, isang mapait na ngiti ang kumalat. Locke, may natitira pa tayong 2 granada. Gamitin natin ang mga ito para ilabas ang mga beastard na ito. Mag-iisang bala tayo. Tumanggo siya sa malayo. Inabot sa kanya ni Locke ang binocular. Marami pa ring lobo ang dumarating sa atin. Mukhang hindi tayo aalis dito. Pagkatapos nating ihagis ang mga granada, tapusin na lang natin sa isang bala, sabi ni Emilio na nakasandal sa puno. Ang kanyang mga binti, na dumudugo pa, ay isang malungkot na paalala ng kanilang sitwasyon. Pinilit niyang ngumiti ng mapait. Hindi ko akalain na ito ay magtatapos ng ganito pagkatapos ng 5 taon kasama ang Dragon Soul Special Forces. Ito ay isang kalunos-lunos na paraan. Nang sumali ako sa hukbo, naisip ko na isang araw ay mamamatay ako sa labanan tulad ni Santiago o Josh mula sa Warwolf. Mga espesyal na lakas lumalaban sa kalaban hanggang sa wakas. At least noon, kaya kong maging bayani, isang nahulog na bayani. Ang aking pamilya. Ipagmalaki ang aking sakripisyo. Sa halip, narito tayo, namamatay sa gubat na ito, kinakain ng isang grupo ng mga lobo. Gaano ito kaawa-awa? Nagawa rin ni Locke ang mapait na ngiti. No choice. Ito ay kapalaran. Sa susunod na buhay, lalabas ako sa isang siga ng kaluwalhatian. Sige, gawin natin ito. Ihahagis natin ang mga granada sa mga lobo. Inihagis ng 2 ang mga granada patungo sa paparating na pakete. Isang biglaang pagsiklab ng apoy ang sumiklab habang ang 3 lobo ay pinaghiwa-hiwalay ng mga granada. Gayunpaman, hindi natapos ng 4 na granada ang pag-atake. Pagkatapos ng brutal na pagsabog, naglunsad ng panibagong pag-atake ang Wolfpack. Pinagmamasdan nina Emilio at Locke ang parami ng paraming lobo na sumusugod sa kanila, at sila ay nagtawanan. Desididong idiniin ni Emilio ang baril ng baril sa ulo ni Locke. Magsimula na tayo. Isa lang ang pagsisisi, sabi ni Locke na may mapait na ngiti. Emilio, sabay tayong lumaban sa kabilang buhay. Nagkatinginan sila at nagtawanan, ngunit habang tumatawa sila, nagsimulang tumulo ang mga luha ng panghihinayang at hindi pagnanais sa kanilang mga mata na hindi natitinag. Sabay-sabay na humarap sa surveillance camera at nagbigay ng solemn na military salute. Sa Rear Command Center ng Wolfsbane Summit, sabay-sabay na tumayo ang lahat ng mga sundalong nanunood sa surveillance footage. Anong ginagawa nila? Nanginginig si Morris. Tatapusin nila ito sa kanilang huling bala. Ang mga piling espesyal na puwersa na naiwan ng Dragon Soul ay agad na umungol sa dalamhati. Hindi na tayo dapat umalis. Them behind. Bakit natin sila iniwan sa Blackwind Valley? Marahas na kumaibot ang mukha ni Morris, namumula ang mga mata sa galit. Bilang commander ng Dragon Soul Special Forces, wala siyang sagot sa mga tanong ng kanyang mga kasama. Para sa kapakanan ng isang resulta ng kompetisyon, iniwan nila ang kanilang mga kasama, ang kanilang mga kaibigan sa bisig, upang mamatay. Hindi siya nagkaimik, nabalot ng guilt. Malungkot ang mukha ni Gavin habang mahigpit na sumisigaw, bilang sundalo, alam natin na ang sakripisyo ay maaaring dumating anumang oras. Ito ay digmaan. Sa tingin mo ba ito ay isang laro? Ano sa tingin mo ang iyong ginagawa? Tandaan ang labang ito na laging may kasamang sakripisyo.
Ang bawat labanan ay dapat labanan ng may sama-samang tagumpay bilang ang pinakahuling layunin. Ang mga natatakot mamatay ay hindi dapat maging sundalo. Ang command center sa malawak na training ground ay agad na tumahimik na parang patay na. Isang bagzo ng hangin sa bundok ang dumaan, hinalo ang dit na may halong nakakasilaw na sikat ng araw, na nagmistulang nagyelo sa oras. Parang huminto ang buong mundo, nabibigatan ng napakalaking pakiramdam ng pamamanhid, na walang saya, walang kalungkutan. Isang kalunos-lunos na pakiramdam ang nagtagal, isa na tila imposibleng matitinag. Dalawang putok ng baril ang umalangaw-ngaw, bumasag sa katahimikan ng oras at espasyo. Nang inag ang buong silid, isang sama-samang hinga ang umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang mga kasamang naiwan ni Dragon Soul ay hindi napigil ang tingnan ang live na broadcast sa screen ng command center. Hindi nila kayang panuurin ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang mga kasama, na namamatay sa kawalan ng pag-asa sa baril ng kanilang sariling mga baril. Matapos umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril, tila nawala ang lahat sa background. Para bang ang malupit na realidad ng sandaling iyon ay napurol ang kanilang mga pandama, at Kabanata 584 na Mission Impossible. Ang live na audio broadcast mula sa military exercise ay pumutok sa tunog ng dalawang putok ng baril, na sinundan ng isang putok ng matinding putok. Naghalo ang putok ng baril sa nanlalamig na alulong ng mga ligaw na lobo. Sa gitna ng ingay ay ang mga boses ni na Emilio at Locke. Locke, nandito ang mga kasama natin para iligtas tayo. Ganito na kami kalapit na ilabas ang sarili namin. Hoy, Emilio, bakit darating ang pangkat ni Warwolf para iligtas tayo? Ito ba? Oo, si Instructor Rodwick, Colonel Cross. Tenyente lang din nandito silang lahat. Akala ko magkakapatid tayo mula sa Dragon Soul. Sa recording, may halong excitement at disappointment ang boses ni na Emilio at Locke. Sunod-sunod na narinig ng audio ang boses ni Ernest na sumisigaw. Ano ba kayong dalawa na nakatayo sa paligid? Sumakay ka sa balikat ko, papunta sa stretcher. Paalisan na natin kayo dito. Si Emilio, natataranta, ay nagtanong, Colonel Wright, sa pagpunta mo rito para iligtas kami, hindi ka ba nawawala sa laro? Malamig na tugon ni Freya. Ang buhay mo ba ay mas mababa kaysa sa kinalabasan ng laro? Natigilan si Locke. Pero kung matalo ka sa round na ito, baka matuno ang unit mo. Tumahimik ka. Hindi ito ang oras para dyan. Sigaw ni Freya. Ang isang buong grupo ng mga lobo ay nagsasara, hindi mo ba nakikita iyon? Kung hindi tayo lilipat ngayon, magbabayad tayo ng mas mataas na presyo. Ang Dragon. Ang mga elite ng Soul Special Forces na nakatalaga sa likuran ay sa wakas ay tumangala sa live feed. Sa gubat ng Black Wind Valley, si Freya ay kalmadong nagdidirekta ng 2 sniper at 5 espesyal na puwersang sundalo, na madiskarteng nagmamanyobra habang papalapit ang mga lobo. Isang sariwang alon ng mga putok ng baril at pagsabog ang sumabog. Ang gubat ng Black Wind Valley ay naging isang impyerno sa ilang sandali. Pagkalipas ng 5 minuto, bumagsak ang katahimikan sa Black Wind Valley. Nawala ang usok, apoy, at putok ng baril. Ang koponan ng Warwolf, na lumaban sa Wolf Pack, ay mabilis na ginamo ang mga sugat ni na Emilio at Locke, isinakay ang mga ito sa mga pansamantalang stretcher, at sinimulang isugod sila palabas ng gubat. Sina Emilio at Locke, na pinapanood ang kanilang mga kasamang Warwolf na bumagal dahil sa pagkarga sa kanila, ay nakaramdam ng matinding pagkakasala. Sumigaw sila, guys, leave us here. Nasa safe zone na tayo sa labas ng Black Wind Valley, go on without us, or you'll be disqualified. Si Mark, tumatakbo sa tabi nila, tinuro si Emilio at tumatahol. Shut your mouths. What the hell are you saying? Sa tingin mo ba iiwan namin ang mga sugatang kapatid para lang manalo sa isang laro? Iniinsulto mo kami. Pag pinagpatuloy mo to, ipapatumbo ko kayong dalawa. Nang makita si Mark, basang-basa sa pawis habang dala ang stretcher, na puno ng luha sina Emilio at Locke. Ang mga ito ay tunay na magkapatid.
Isakripisyo nila ang lahat ng kaluwalhatian bago iwan ang isang nasugatan na kasamahan sa koponan. Colonel Wright, salamat. Kung magagawa ko ito, sasali ako sa Warwolf sa isang tibok ng puso. Ito ang utos ni Commander Colton at Instructor Ortega. Lahat tayo ay sundalo ng Draconia, walang dibisyon sa atin. Ngayon, isave mo ang iyong enerhiya. Maraming dugo ang nawala sa iyo. Pareho kayong may mga tipak ng laman na kinagat ng mga lobong iyon sa mga binti ninyo. Kapag hindi namin kayo maibabalik sa base sa lalong madaling panahon, mamamatay kayo sa dugo. Tumahimik ka at ingatan mo ang iyong lakas. At iligtas mo rin ang atin. Oo, Ginoo. Agad na tinakpan nina Emilio at Locke ang kanilang mga bibig. Ang panunood ng Warwolf Special Forces na sprintang sa isang todong dash, bumalatay sa kanilang mga mata ang pagkakasala. Pagkatapos ng nakakapagod na 30 minutong pagsingil, sa wakas ay tumawid sila sa Death Valley, na naabot ang patag na lupa. Sa ngayon, 3.5 oras na silang gumagalaw, na nauuna pa ang huling 6 na milya. Ayon sa mga patakaran, kung nabigo silang makumplito ang buong kurso sa loob ng base time na 4 na oras at 10 minuto, direktang madi-disqualify ang Warwolf Special Forces, ganap na mawawala sa susunod na yugto. Tiningnan ni Freya ang oras at nagutos, may natitira tayong 40 minuto. Kailangan nating ibigay ang lahat ng mayroon tayo. Itong huling 6 na milyang pagtakbo tulad ng iyong buhay ay nakasalalay dito at gawin ito sa loob ng 40 minuto. Noon lang tayo magkakaroon ng pagkakataon na magpatuloy sa susunod na round. Malinaw na naunawaan ng pangkat ang mga salita ni Freya. Kahit na ang pag-score ng isang punto sa round na ito ay imposible na ngayon, kailangan pa rin nilang makuha ang pagiging karapat-dapat para sa susunod. Ang Warwolf ang naghamon, at kung hindi nila maabot ang pangunahing target na ito, haharap sila sa direktang pag-aalis, na nagtatapos sa kanilang misyon sa pagsasanay na ito ng maaga. Sumigaw si Freya, para sa ating mga kasama, para sa pagkakataong panatilihing buhay ang pangalan ng Warwolf ibigay mo ang lahat. Hindi natin maaaring hayaang mabura ang Warwolf sa ating relo. Kung ang pangalan ng Warwolf ay nakansela dahil sa aming kabiguan, paano namin haharapin ang mga pamilya ng aming mga nahulog na kasamahan? Ang pagkawala ba ng ating pangalan ay pararangalan ng mga nagsakripisyo para sa atin? Hindi. Sigaw ng koponan pabalik, ang mga boses ay matatag. Kukumpletuhin natin ang 6 na milyang ito sa loob ng 40 minuto. Sa susunod na sandali, ang 10 tao na pangkat ng Warwolf ay sumulong, na hinihimok sa kanilang limitasyon. Makalipas ang kalahating oras, unang tumawid sa finish line ang Dark Panther Special Forces, na nakuha ang panalo para sa unang yugto na ito at nakakuha ng solidong puntos. 3 minuto pagkatapos noon, ang 8 miyembro ng Dragon Soul Special Forces ay nakarating sa dulo. Bagamat hindi sila nawala ng anumang puntos, wala sa kanila ang naramdamang tunay na mga nanalo. Sa pagbabalik tanaw sa mahabang marcha, ang 8 miyembro ng Dragon Soul ay nagsusuot ng malungkot na mga ekspresyon, bawat isa ay nakikipagbuno sa pagkabigo. Nang malaman na ang Warwolf Special Forces ay nagligtas sa kanilang 2 nasugatang kasamahan sa koponan, lahat sila ay yumuko, na nabigatan ng pagkakasala. Ito ay isang mapait na pakiramdam, mas masahol pa kaysa sa pagkatalo. 7 minuto ang natitira hanggang sa cut-off time, ngunit wala pa ring palatandaan ng koponan ng Warwolf sa huling yugto. Ang mga miyembro ng Warwolf, Dragon Soul, at Dark Panther Special Forces ay tumayo lahat, umaasang makita si Freya at ang kanyang koponan na makakarating sa wakas sa oras. Sa audience, tiningnan ni Zane ang kanyang relo, saka ngumisi sa impassive marshal na nakaupo sa command center. Ito ang presyo para sa paghabol sa spotlight, siya Spirit. Pinili ng Dragon Soul na iwanan ang 2 nasugatan na miyembro upang mapanalo ang round. At ang mga tulala mula sa Warwolf ay nakinig sa utos ni Marshal na nakakatawa. Sa 5 minuto na lang ang natitira, kung hindi sila makakarating sa finish line, ang pangalan ng Warwolf ay maaaring opisyal na iretiro. Tumangala si Catherine sa tuwang-tuwa na si Zane, pagkatapos ay kay Marshal na nakaupo pa rin na may tahimik na kumpiyansa.
Pakiramdam niya ay may alam si Marshall. Maaaring magkaroon pa ng pagkakataon ng werewolf. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Catherine ang kanyang sarili na tame time na umaasa na lalabas si Freya sa finish line kasama ang lahat ng 11 miyembro sa oras ngunit wala pa ring palatandaan ng mga ito. Alam ng lahat na ito ay halos isang imposibleng gawain. Kabanata 585 No Need for Thanks. Sinasabi sa akin ng aking instincts na ang koponan ng werewolf ay makakarating sa finish line sa tamang oras, bulong ni Catherine sa sarili, malinaw at matatag ang kanyang boses. Natigilan si Zane sa sinabi niya. Catherine, anong sinabi mo? Kahit si Catherine ay natagpuan ng kanyang sarili na tuliro, nagulat sa kanyang pagtitiwala. Napagtantong nagsalita siya ng malakas, mabilis niyang sinubukang alisin ito. Sabi ko na nga ba, nag-reply siya, nagkunwaring casual na tono. Napansin ni Michelle ang naguguluhan na ekspresyon ni Catherine at natawa. Catherine, medyo nauuhaw ka kanina. Para kang ibang tao sa tuwing titingnan mo si Marshall. Interesado ka ba sa kanya? Haha. Nag-init ang pisngi ni Catherine habang nakatitig kay Michelle, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nagkibit balikat si Michelle sabay ngisi. Nagbibiro lang ako, Catherine. Walang paraan na gusto mo ang isang tulad ni Marshall sobrang brute. At saka, alam kong mataas ang standards mo. With Zane as your example, your Mr. Right has got to be someone exceptional. Napangisi si Catherine, ginagamit siya bilang pamantayan. Joke yun. Sige, sapat na chit-chat. Sinuri ni Elliot ang oras, nakitang wala pang 4 na minuto ang natitira bago ang cut-off. Tahimik niyang iwinagayway ang mga ito nang may pagkainip. Napasulyap si Michelle kay Elliot at natahimik kaagad. Nakatayo, tumingin si Elliot sa huling 1 milya, umiling-iling sa kawalan ng pag-asa. Ilang minuto na lang ang natitira, kung hindi pa rin sumipot ang werewolf team, malapit na silang matanggal. Tiyak. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang isang ulap ng alikabok na sumisipa sa dulong bahagi ng landas. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na naroon si Freya at ang kanyang team. Ito ang kanilang huling sprint. Nabalot ng kumpletong katahimikan ang malawak na Wolfsbane Summit Training Grounds. Nakita ng lahat na pagod si Freya at ang kanyang team. Gayunpaman, ang 10 piling miyembro ng werewolf ay may dalang 2 stretcher, na nagbibigay ng lahat ng mayroon sila upang maabot ang finish line. Pagkaraan ng ilang sandali, sumabog ang command center sa Tagay. 1,000 sundalo sa lugar ng pagsasanay ang nagsimulang sumigaw ng panghihikayat para sa 10 elite ng werewolf. Mga sundalo. Ang malaking screen sa itaas ng bakuran ay nagpakita ng isang tikang na orasan, na nagpapakita na lamang ng 3 minuto ang natitira. Ang buong kapulungan, kasama ang lahat ng matataas na opisyal sa command platform, ay bumangon, nakatayo sa atensyon. Naghiyawan ang mga tao na parang mga bida. 3 minuto ang natitira, at para kay Freya at sa kanyang koponan, ang huling 1 milya ay parang imposibleng distansya. Lahat ay nanunood, iniisip kung kaya nilang takpan ang lupang iyon sa natitirang oras. Kung sila ay nabigo, sa pamamagitan ng mga patakaran ng pagsasanay na ito, ang werewolf ay aalisin. Sa malawak na training ground, mahigit 1,000 sundalo mula sa Special Operations Military Region ang sumigaw ng kanilang suporta. Lahat ng 7 punong instructor ay tumayo, labis na naantig sa eksenang nasa harapan nila. Ilang taon na ang lumipas mula nang makita nila ang gayong pag-iibigan at pagsinta. Anong uri ng puwersa ang maaaring magbigay ng inspirasyon sa bawat sundalo dito na mag-rally para sa 10 miyembrong pangkat na ito, maging ang kanilang mga katunggali? Sa sandaling ito, walang gustong makitang maalis ang mga kasamang ito. Ang bawat tagay ay isang pagsusumamo para sa kapalaran na hayaang manig ang mapagkakatiwalaang tem na ito. Buong lakas silang sumigaw, umaasang mapanatili ang mga kasamang ito sa laban. Ang mga ito ay mga kasama na dapat igalang. Walang gustong makakita sa kanila na maalis. Bahagyang nakakunot ang noo ni Gavin habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan niya. Nang mapansin niya ang kalmado at halos walang pakialam na ekspresyon ni Marshall mula sa gilid ng kanyang mga mata,
nagpakawala siya ng malamig na tawa at sinabing, sa ganoong karaming lupa upang takpan, paano posibleng makumplito ng werewolf ang misyon sa loob ng kinakailangang oras? Naantig din si Senior Colonel Damian Palmer, ang Chief Instructor ng Fierce Tiger Special Forces, sa eksenang naganap sa kanilang harapan. Halos hindi sinasadya, sumagot siya, baka kaya nila. May isang kahangahangang puwersa sa mundong ito na maaaring magpagalaw sa langit ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Nagpatuloy si Damian. Ang nakikita ko sa pangkat ng werewolf ay ang pinakadakilang puwersa na umiiral, pagkakaisa. Ibinibigay ang lahat ng mayroon sila. Hindi iniiwan ang isa sa kanilang sarili. Iyan ang uri ng kasamang lubos kung iginagalang. Instructor Ortega, baka matanggal ang Fierce Tiger at Werewolf, pero sa totoo lang, sa lahat ng taon ko sa militar, ikaw ang unang taong hinangaan ko. Nagkibit balikat si Marshall. Hindi natatanggal ang Werewolf. Nawalan ng masabi si Damian, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, tama paano maaalis ang sinumang may ganoong katigas na espiritu. Sigurado akong werewolf ay lalaban hanggang sa dulo. Ngumisi si Gavin. Madaling sumigaw ng mga slogan, ngunit ang mga resulta lamang ang mahalaga. Bilang isang sundalo, ang kinalabasan lang ang iniisip ko. Ang lahat ng pag-uusap na ito ng pagtutulungan at espiritu ay walang kahulugan kung hindi mo kaya manalo sa laban. Natahimik si Damian. Alam niyang, mayabang man o hindi, hindi natitinag ang awtoridad ni Gavin sa militar. Samantala, isang alon ng kagalakan ang dumaan sa Wolfsbane Steam Meat Training Grounds. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, nagawa na ito ng werewolf. Ang 10 miyembro ng werewolf, na bitbit ang kanilang dalawang nasugatang kasama sa mga stretcher, ay sumibak sa finish line sa huling segundo. Halos hindi naabot ang oras na kinakailangan at sinisiguro ang kanilang karapatan na magpatuloy sa kompetisyon. Sa sandaling tumawid sila sa linya, si Freya at ang iba ay bumagsak sa lupa, pagod. Tumayo ang mga kasama nilang sundalo at sumaludo sa pangkat ng werewolf. Sa bawat titig ay isang malalim na paggalang sa mga kasamang ito na ipagsapalaran ang buhay at paapara sa isa't isa. Ito ang mga kasamang kanilang lubos na pinahahalagahan. Nahaharap sa pagpili sa pagitan ng karangalan at katapatan, pinili nilang panindigan ang kanilang mga kapatid sa buhay o mamatay upang makamit ang pinakamalalim na paggalang. Pagkatapos ng maikling tagay, sina Marshall, Gavin, at ang 6 pang punong tagapagturo ay pumunta sa finish line. Ang mga koponan mula sa bawat isa sa 7 dibisyon ay mabilis na nagtipon sa maayos na hanay. Inihayag ni Xavier mula sa War Games Division ang mga score ng iba't ibang koponan. Sa Group A, nanalo ang Dark Panther sa unang event, na nakakuha ng 1 puntos. Pumapangalawa ang Dragon Soul, pinananatili ang kanilang 0 points. Huli ang Werewolf at nawala ng 1 puntos, ngunit napanatili ang kanilang pwesto sa ikalawang kaganapan. Muli, ang training ground ay sumabog sa tagay habang ang 10 miyembro ng koponan ng werewolf ay itinaas sa command platform na parang mga bayani, na sinalubong ng palakpakan ng lahat ng mga sundalo. Ang labanan na ito ay maaaring natapos sa pagkatalo para sa werewolf, ngunit pinanghawakan nila ang kanilang karangalan. Si Emilio at Locke, na inalalayan ng dalawang kasama, ay lumapit kay Marshall. Instructor Ortega, salamat. Tumayo sila sa atensyon at nagbigay ng pinakamagalang na saludo. Tinapik sila ni Marshall sa balikat. We're comrades, no need for thanks. Just focus on getting better. Dahil doon, tumalikod siya at naglakad pabalik sa Werewolf Special Forces. Habang pinagmamasdan nila ang matangkad at matatag na figure ni Marshall na lumilipat sa sikat ng araw, naramdaman ng mga piling tropa ng Dragon Soul Special Forces ang hindi inaasahang pakiramdam ng kawalan ng laman.